Panginoon, come on. The best that He deserves. Amen. It's good to be in the house of God. Hallelujah. Maaari po bang pakibati po yung katabi ninyo? I am glad to be with you today. Amen. Welcome po sa ating worship service. And to those who are connecting online, welcome po sa ating worship service. And you know what, church, I would just also like to address po, no, and just to thank you all po for your faithful giving. Alam niyo po yung atin pong pagbibigay. We are reaching generation from another generation. Yung atin pong pagbibigay, kahit hindi po tayo, alam niyo po yun, humahayo. Kahit po tayo nagtatrabaho, nasa bahay, dahil po sa ating faithful giving, we are reaching lives one moment at a time. Amen. And alam niyo po, no, our church soon is gonna be building our own church building. Come on, let's go. Come on, church, let's be excited. Come on, no? Sige, palakpakan natin si God. Amen. I want us all to be excited. Ano, I want us all po na tayo po ay mangarap na soon. Alam niyo po, hopefully this year, no po, this year, magugulat na lang tayo, doon na po tayo magsasama-sama sumamba. Amen? Amen. So I want us all to be excited. I want us all to really, really dream with us as well as one family. Amen. Sa atin pong pagbibigay, rest assured po, it's all going for the glory of God and for the expansion of the kingdom of our God. Amen. Alam niyo po, I am glad that I am part of a church who is faithful, who is generous, who is not afraid to be faithful to the Lord. Amen. Amen. Alam niyo po, later on, after this service, magkakaroon po tayo ng Light Ablaze service for the youth. Na po, kung meron po kayong anak, na po, na teenager, na po, invite po natin sila later on at 1:30 p.m. kasi po meron po tayong guest speaker sa Pastora Criza. Grabe po, ang ganda po ang kanyang testimony. So I pray no po na wag po natin itong mamiss. No, dalhin po natin yung ating mga anak. Invite po natin sila later on at 1:30 p.m. It's a harvest event. It's a special day to be in the time of God, no? Magsasama-sama tayo nung kasama yung ating mga kabataan, but I pray and I want to encourage you, wag po natin itong mamiss later on para po sa ating mga kabataang anak. Amen. And you know what, church, kahapon, ano po kahapon? Araw ng mga Ayan, naroon ng mga puso. Tapos sa mga, meron po tayong sa couples po natin, once again, reinforce po natin, 200 po yung registration fee. Kayang-kaya na po yan ni Mr. at kayang-kaya na po yan ni Mrs. Huwag po nating imimiss. Amen? Mark it on your calendars, book it on your calendars. And I believe God is going to do amazing things with that. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, church, no? This month, pinag-uusapan po natin yung series na alin nga po? Heart check. And last week po, ano po yung pinag-usapan natin? Pinag-usapan po natin yung the blockage, no po, yung forgiveness check. Yun po yung ating pinag-usapan last week. Just a short memory call para po sa bawat isa sa atin. And this morning po, pag-usapan naman po natin, another topic po, still in line sa series po natin na Heart Check is all about, the guarded heart, emotion check. Emotion check, no? Check natin. Hindi lang po yung check na ganyan, pero check po natin. Guarded heart. Alam niyo po, if you agree with me, there are hearts that are broken. May mga puso po na nabasag or nadurog or nasawi. Tama po ba? Or maaari ang katabi mo ngayon, sawian. Aray ko po. Ayan. No? Maaring may nadurog or nasaktan. Or meron din po mga puso na guarded. No? Guarded. Minsan hindi ka naman galit, kaso nga lang, may distansya ka na. No? Hindi ka naman bitter, pero may distansya na, may limit ka na, meron ka ng walls. Hindi ka naman na-offend, pero hindi ka na rin madaling mag-move. Alam mo yun, okay na yan. Okay na yan. Nagigits niyo po ba ako yung, hindi naman ako na-offend, hindi naman ako galit, hindi naman din ako bitter, pero distansya kapatid. Okay na yun, I'm protecting my peace. No, you still attend, you still believe, you still serve. But the question here right now, in this morning, sa ating pag-uusapan, is buhay pa po ba yung ating puso? Tumitibok pa ba yan? Kagaya ng tibok ng puso ng ating Panginoon. Alam niyo po, no, if you're going to be honest with me, and I'm going to be honest with you all, sa bawat isa po sa atin, na ma-manage po natin yung ating mga behavior, na ma-manage natin kung paano po tayo makitungo. No? Kasi if the heart shifts, everything changes. Kaya kong kontrolin yung boses ko ngayon. Pag nakipag-usap ako sa iyo ngayon, maaaring inis ako sa iyo, pero dahil ko-control ko yan, of course, kamusta ka na? Pero diba kung may man, itong taong talaga naman, no, pwede kong kontrolin yan. I can manage that. Kaya kong ngumiti kahit nasasaktan. Andiyan ka ba? Aray mo. Ayan. No, kaya mo mag-serve kahit pagod ka na. Tama po. Or kaya mo naman magpakita kahit hindi ka okay. We can manage externally
Externally, pwede nating ipakita yung alin, yung hindi naman talaga natin nararamdaman sa kaloob-looban natin. Tama po ba? Na po, may mga ganung pagkakataon. Kasi po, ang puso po natin, yun po yung source. Sabi po sa Matthew chapter 12, verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw po yung madami sa ating puso, no? Nagsasalita yung ating bibig. Ibig sabihin, ang bibig hindi gumagawa, nire-reveal lang. No, kaya pag nagkakainitan sa bahay, kunwari, nagkaroon lang ng ano ba yan, hindi na naman naghugas to, tas napuno, pumuno na pumuno, nagkaali na, nagkapatong-patong na yung sama ng loob, hanggang sa naungkat na lahat ng sakit ng loob. No, sa alin? Sa maring sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa mga magulang mo. Tama po ba? No po, may mga ganong pagkakataon. Hindi na naman naghugas to, pumatong. Number 1, bingo card, tinatantosan mo na, no? Tapos, ang dami mo ng tantos, sumabog na. No, maaari pong ganun. Pero alam niyo po yun, kaya nangyari doon dahil sumabog na, yung nilalaman ng puso na sabi, na reveal. Tama po ba? No, yung mga pagkakataon po sa ating mga buhay na ganun. Alam niyo po, pag ang puso po may insecurity, unti-unti nagiging defensive. Yung isang tao, nagiging defensive magsalita. Pag ang tao po, no, pag ang laman ng puso ay may bitterness, kahit simpleng usapan, nagiging malalim. Tama po? Manonotice po natin yan kasi habang tayo po ay nag-journey in our lives, napapansin nga natin, oo nga, no, I can manage how I respond. No, we can all manage how to respond. Pag ang puso po may takot, nagiging controlling po yung ating mga desisyon. And you know what, church, this morning, God wants us to really know what it means to guard our hearts. Shall we just look to the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. Sabay-sabay po nating basahin in the count of 3, in 3, 2, 1. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Shall we look to the Lord in prayer? Let's close our eyes, let's bow down our heads, let's all pray. God, we just want to thank you, Lord, for this wonderful time. Salamat, God. Sapagkat, Lord, napakalalim ng iyong grasya sa bawat isa sa amin. I just want to thank you, Lord God, for this morning. Thank you, Lord God, for this day, for the gift of life, God. Lord, this morning, ayaw po namin i-check yung iba because we are allowing you to check us, to check our hearts. Lord, kung pero mong mga area po sa aming mga puso, Panginoon, na lumayo na unti-unti nang tumitigas, Panginoon. Lord, kung merong mga places, Panginoon, na napatigas ang aming mga puso, Lord, sa kasakitan, Panginoon, nasaktan, Lord, sa disappointments, sa discouragement. Lord, I pray that your light will shine today. Lord, mangusap ka nga po sa bawat isa. And I pray, Holy Spirit, punuin mo nga po ang ng lugar na ito, Panginoon, ng iyong presensya, God. Na Lord, sa presensya mo pa lamang, Panginoon, may pusong tumigas na matutunaw ngayon at lalambot ulit. Lord, kasangkapanin mo lamang po ang iyong lingkod upang magbahagi po ng maganda mong balita. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran at sa iyong presensya, God. Ikaw po may taas, ikaw po may dakila. And God, once again, I pray that you open up every hearts, open up every minds, spiritual ears and spiritual eyes for you to move freely in our midst today. Maraming salamat, God. To you all the glory and all the praise is all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody shout aloud, Amen! Amen! Sige, palakpakan natin si Lord. Amen! God has been good. God has been faithful. Amen, church. Naging tapat sa atin ang ating Panginoon. I don't know about you, but God has been so good. Alam niyo po sa atin pong binasa kanina, when in the book of Proverbs says, guard your heart. The Hebrew word po for heart is leb. No po, if you can flash it, ayun po, leb. Yun po yung Hebrew word po ng heart. Meaning po, the center of emotions, will, and thoughts. And the heart po in Scripture is hindi lamang po yan emosyon, no po? Leb, L-E-B. So meron na po tayo pag nag-quiz, sige nga, ano ang Hebrew word ng heart? Alam ko yan, leb. Yan. Grabe naman, genius. Ayan, pero yan lang po yan, no? Leb. Pero alam niyo po, ang the heart po sa Scripture, pag binasa natin yan, it's not just emotions. No? Sabi doon, control center. Control center yan. Ng ating buhay, ng mga desires natin, ng will natin, even affections. In other words po, sa madaling sabi, yung ating buhay will always move in the direction of your heart. No? Ibig sabihin po, it will move in the direction of your heart. Pag ang puso natin galit, papunta yan talaga doon sa lan. Magagalit at magagalit yan. Magkakaroon ng chaos,
No, sasabog na lang yan. Pag yung puso natin naka-align sa kapayapaan, kapayapaan papunta yan. Nanonotice po ba natin? No? Kapag meron tayong inalagaan sa puso natin, lumalaki. Amen. Lumalaki. Tapos ang nangyayari, depende po sa resulta, maganda o hindi, depende po kung ano po yung pinalaki natin. No? Kung ano po yung pinalakas natin. Kung anxious po yung ating puso, ang nangyayari po, no, yung ating mga buhay nagiging restless, walang kapahingahan. Pag yung puso po natin bitter, ang nangyayari, yung mga relationships natin sa bawat isa, sobrang guarded ka na, meron ka ng invisible wall. Kasi naging bitter ka. But if our heart is secure, ang nangyayari, nagiging stable tayo. Kasi bakit? Guardado yung puso natin, pero sa tamang paraan. Now, I only have 3 points na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa. No, what does it really mean to guard our hearts? And a guarded heart, number 1, is secured in God. Kailangan secured ka sa Panginoon kasi a guarded heart begins with security. Pag sa mall po, mapapansin natin, bago ka pumasok, anong unang babungad sa'yo? Alin po? Pakilakas? Security guard. Bakit kaya? No? A security guard yan, pag papasok ka ng mall, isi-secure nila yung safety. Baka may dala to ng baka may dala ng mapanganib na gamit to. Bago pumasok, i-check ko muna. Kaya yun yung purpose ng security guard. Tama? No? Kaya sabi nila, a guarded heart begins with security. Parang sa ating mga puso, kaya isi-secure natin yan. Kailangan i-guard natin yan. Ano nyo po yun, no? Kasi yung security po natin, hindi po yan magmumula sa control. Ang security natin, hindi yan magmumula sa alin? Sa secured ka sa tao. Secured ka sa alin? Sa outcomes. No? Pag sinabi po natin secured ka sa i-control, yung alam mo yun, secured ka pag meron ka. Secured ka pag alam mong madami ka pa. At secured ka pag alin? Pag kasama mo yung kasama mo ngayon. Secured ka pag meron yung ginagawa mong outcomes, may magandang outcomes. In short, secured ka into these things na hindi kay Lord. Sino dito minsan isang araw, naranasan mo, no? Nung walang-wala ka, na-realize mo, oo nga, no, payapa lang ako pag meron ako. Payapa lang ako pag kasama ko tong taong to. No? Payapa lang ako pag may outcomes yung ginagawa ko. But you know what, church? Let me just tell you this today, no? Newsflash, our security starts in God. Let us all be secured in God. In Psalm 28, verse 7, the Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him. I pray today, church, that we are not secured with our position. I pray today, no, that we are not just secured by our possession. We are not just secured by our ministry, but ultimately, secured ka muna kay Lord. Notice po natin, no, the God that we serve, the Lord is our strength and our shield. Many times, church, we try to guard our hearts by becoming defensive. Defensive ka. Nagiging defensive tayo. Minsan nililimit natin yung vulnerability natin. Hindi hirap tayong magpakita ng alin ng kahinaan. No, sa bawat isa kasi nga guarded ka na in a wrong way. Kung bakit guardado yung puso mo, siguro you are discouraged, you are disappointed. But guarded heart doesn't mean that you have to be a cold heart. Amen. Alam niyo po, as I look to this verse in Psalm 28 verse 7, He really is our strength. Si Lord ang ating kalakasan. Siya din yung ating sanggalang. And my heart trusts in Him. Kasi when God is our shield, you don't have to overprotect yourself. No, hindi po kailangan i-overprotect yung sarili natin. Dito nagsasabi yung alin, I am protecting my peace. Ayan. No, okay na ako dito. I am guarding my heart. But you know what, church? This is God telling us to guard our hearts as how He would want to guard it. Una, kailangan secured ka muna kay Lord. Kaya ka naglilingkod, una kasi secured ka kay Lord. Kaya ka nandito sa lugar na ito, una kasi secured ka kay Lord. Una kasi mahal mo si Lord. The outcome of everything is because what? You know it in your heart. Bakit ka nandito sa lugar na ito? Bakit ka nagbibigay out of the relationship that you have with God? In response, God, this is what I will do. Kasi nga, una, secured ka kay Lord.
Kung bakit ka maglilingkod, kung bakit ka alin, kung bakit ka gagawa ng mga bagay na kalooban ng Panginoon, not just because you want to do it, simply because kaya mong gawin. But because out of the relationship sa ating Panginoon, because you are secured in God, kaya ka gagawa. Amen? Kaya po tayo kikilos. Alam niyo po, sa bawat isa po sa atin, when God is our shield, kagaya po ng nabanggit ko kanina, hindi mo kailangan i-overprotect yung sarili mo. No? You let God do His work. He is our shield, our strong tower. Kahit na may mga taong alin, ma-misunderstand ka, steady ka pa rin. Kasi secured ka. May mga pagkakataon sa ating mga buhay na mali yung pagkakaintindi sa atin. Tama po ba? Naranasan niyo na po ba yun? Na misunderstood po tayo? No? Tapos naki-question yung ating mga motibo. Tapos mag-a-assume ng mga bagay-bagay patungkol sa atin. No? Magsasalita without knowing the entire story. Pero pag tayo po, secure po tayo sa ating Panginoon, hindi ka madaling mawasak ng opinyon. Hindi ka madaling mawasak sa anumang sinasabi ng mundong ito. In John 10:10, that the enemy comes to steal, kill, and destroy. But thank God, He has come here in this world for us to have life and have it to the full. Sa bawat isa po sa atin, alam niyo po may pagkakataon sa ating mga buhay na unti-unting nanakawin sa atin ng kalaban. Tama yan. Oo, wag ka nang umano. Wag ka nang maglingkod dito. Wag mo nang gawin yan. Kasi nga, may ninakaw na sa atin. Na-disappoint ka, na-discourage ka, and nag-agree ka na doon sa thought. Oo nga, no. That's why you guard your heart. Hindi ko na lang ito gagawin para hindi na ako masaktan. Nandiyan ka ba? Hindi na lang ako aabot. Hindi ko ito susundin. Hindi ko ito gagawin. Masasaktan lang ako dyan. Because we are trying to guard our heart in a wrong way. But when we are secured in God, you don't need to overprotect yourself. Pag secure ka sa Panginoon, hindi ka defined by the perception. You are defined by your possession. Anak ka ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin, tingnan mo yung katabi mo, anak ng Lord yan. Alam niyo po, sa bawat isa na may mga plano, sino po dito naranasan yung plano po natin sa buhay, hindi po nagtugma sa mga expectations natin? Amen. Now, even if our plans fail, anchored ka pa rin, naka-anchor ka pa rin sa Panginoon. No, nanalangin ka. Ako po, nanalangin, nag-prepare, naniwala. Kaso nga lang may mga pagkakataon sa ating mga buhay, hindi pa rin nangyayari. Amen. Lord, ang tagal na nito. Ang tagal ko nang pinag-pray ito. Pero pag secured po ang puso, kahit na may kahit pa, magtitiwala pa rin sa Panginoon. Kahit yung realities, ito na yung nakikita. But you know what? The thing about God, no, in our realities, sasabihin sa atin ng realities, oh, di ba nakikita mo, ito yan. Walang nangyayari sa pinagagawa mo. That's why us as Christians, we are called to live by faith, not in sight. Yung pala yun, that makes sense now. Yung pala yun, pagiging Kristiyano is what? To live in faith. To live by faith sa bawat isa sa atin. No? Si Lord hindi siya magre-require na gagawin ng kanyang anak na walang pananampalataya. Yung pala yun. No? When we are secured in God, when we believe in His promises, Lord, hindi ko pa nakikita yan ngayon, but I believe it will happen. It's just a matter of when. No? Sa oras ng Panginoon, everything is beautiful in His time. There are times in my life also, Lord, may mali ba sa akin? Yan. Kapalit-palit ba ako? Joke lang. Hindi ba ako enough? Aray ko, Lord. Ganun ka. Pero alam niyo po, church, pag secured po tayo sa ating Panginoon, kahit mag-fail ang plano, hindi mag-fail ang identity mo. Anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Alam mo, church, sana po no, mag-settle yan sa ating isipan bago tayo lumabas dito sa lugar na ito. Anak ng Diyos to. Amen. Alam mo, church, that's something I carry most of the time in my life. Alam niyo po yun, no, pag meron akong something na especially now in the season of my life, lalo last year, lagi ko nilalaman yung sarili ko, anak ka ng Diyos. No? Hindi kasi ako secured sa ministry ko. Hindi ako secured sa possession ko. Hindi ako secured sa position ko. Secured ako kung sino ako at anak ako ng Diyos ko. Pag doon po tayo nanahan, alam niyo po yung sa ginagawa natin lahat, ang bilis madalas mag-flow. Pag magsiserve ka, ginagawa ko to kasi para kay Lord. Kasi secured ako sa position ko kay Lord.
Kikilos ako kasi nga secured ako sa position ko kay Lord. Anak ako. Hindi ako insecure. Amen. I am secured. No? Yun po yun. Sa bawat isa po sa atin, I believe may mga expectation po tayong gumuho. Pero kahit gumuho na, nandito pa rin yung katabi mo nakataas ang kamay. Kinauuawan kita. Amen. Na po, tataas pa rin yung kamay. Sa bawat isa po, no, let's be honest. I'm gonna be honest with you as well. Minsan masakit po yung mga broken expectations. Lalo sa family, sa negosyo, sa ministry, sa relationships. Pero once again, uwi po tayo sa ating identity. Pag nakaangkla po kasi yung sarili natin sa performance, no? Bawat failure feels like, personal rejection. Buti na lang si Lord, hindi ka niya tinitingnan sa performance mo. Kasi mahal ka na niya bago ka pa gumawa. No, this is the truth that I love about God. Hindi ka nag-work para ma-accept. Hindi ka nagsiserve para ma-accept. Hindi ka nagsiserve dito sa simbahan na ito para tanggapin ka ng Panginoon. No, tinanggap ka na niya. Una at sa lahat, mahal ka na niya bago ka pa maglingkod. Kaya maglilingkod tayo kasi mahal ka na. Una at sa pool, mahal ka muna bago ka maglingkod. Mahal ka muna. Mahal ka muna ng ating Panginoon. Nagsisilbi tayo kasi una nga po sa lahat, you are already loved. Anak ka ng Diyos. And that changes everything. And I stand with this that God, I thank you, Lord, because my identity, Lord, is not in my performance. No, oftentimes yun yung ginagawa natin. But our identity is in sonship. No po, pag sinabi natin sonship, anak, hindi ka empleyado ng Diyos, hindi ka project ng Diyos, hindi ka seasonal volunteer sa simbahan. Una't sigit sa lahat, secured ka kasi anak ka. Amen. No? At ang anak po ay secured sa position niya. Amen? Kasi nga, part ka ng pamilya. No? Hindi ka mag-ano, Lord. Ay, sa pamilya mo, no? Sinasabi sa'yo, hindi, ampun ka kasi, kaya ganyan. No, yung mga ganun, alam niyo po kasi bunso po ako, sinasabi sa akin dati, ampun ka kasi. Tapos, alam niyo po, dahil meron ako sa isipan ko na ampun ako, hindi tuloy ako maka-function sa parang sa pamilya. Kasi kaya siguro ganito yung trato sa akin, kasi nga, ampun ako. Ganyan. Na po, kahit joke lang yun. Pero yung thought na gano'n, no, nung hindi ka secured sa identity mo kung sino ka sa Panginoon, doon ka nagtatanong. Tama po ba? Those times, no, nagda-doubt ka na. Nagda-doubt ka na kasi bakit ganito, bakit ganyan. Kasi when our hearts is shielded by our God, and when God is our shield, you don't have to live defensive. No, kailangan maging defensive. And you know, at church, as I go on, I only have 3 points. Number 1, ano nga po yung unang point na pinag-usapan po natin? Secured in God. I pray, church, no? Na let that settle in your head, in your heart. I am secured in God. Anak ako. I am not based on my performance. Mahal ako ng Panginoon. Kung bakit ako naglilingkod ngayon, kasi out of my relationship to my God. No? I am not serving to prove anything. Mahal na ako. Bago pa ako maglingkod. Secured in God. No, I pray, no, church, that it's clear in ourselves right now, in our hearts right now. Una, I am secured in God. A guarded heart is number 1, secured in God. And number 2, you are secured in God. And when you are secured in God, you are sensitive to. Kasi guarding your heart does not mean shutting it down. No? It doesn't mean that you have to shut it down. It means na, keeping it responsive sa spirit. Pag may sinabi si Lord, yung kinakanta natin na, if He goes to the left, then we go to the left. Amen? If goes to the right, then we go to the right. Kung anong sabihin ng Panginoon, I will go. Where you go, I'll go. What you say, I will say. Yun po yun, being sensitive to God, being sensitive to the Spirit. Alam niyo po, church, one thing that is very dangerous, lalong-lalo na sa mga long-term Christian. Sino po dito naging Kristiyano na ng mga 5 years? Taas kamay. Ayan, meron po, 10 years. 5 to 10 years. I think madami po, 10 years and above. Madami po. Pero you know what, church, one thing na very dangerous para po sa mga long-term Christian ay ang tinatawag nating salitang familiarity. Yung familiar ka na, sanay ka na sa worship,
Sanay ka na sa preaching, sanay ka na sa altar calls, pero slowly, yung puso po natin nagiging become less responsive. You know how to play Christian. When we say play Christian, alam mo na kung kailan tataas ang kamay. Alam mo na kung kailan magpipray. Alam mo na kung kailan papasok. Ay, alam ko na magpipreach na dyan si pastor. Alam ko na magpapa-altar call na siya dyan. Ay, alam ko na ito na yung portion na luluhod kami. Ito na yung portion na kakanta kami. Ito na yung portion na papalakpak yung kamay namin. You know how to play Christian. You know how to play religion. No? Familiarity. When our heart becomes familiar, you become less responsive. In Hebrews chapter 3, verse 13, let's all read. You must warn each other every day while it is still today, so that none of you will be deceived by sin and hardened against God. Alam niyo po, church, ang pag-harden po ating mga puso ay hindi po yan biglaan. Nag-agree po ba kayo sa akin? Ang pagtigas ng puso ay hindi po yan biglaan. Gradual yan. Paunti-unti yan. Kagaya po na naman ito kanina, no, magtatampo ka ngayon, magkakaapilido yan ng rurut. Ano pangalan? Tampo? Apelido? Oh, Tampo Rurut. Ito po, ganyan. Pero yung pag-harden ng ating mga puso, gradual yan, unti-unti, little by little. Kaya po yung Hebrew, winawarn po tayo that our hearts that become hardened, not overnight, pero gradual, paunti-unting tampo. No? Hanggang sa lumaki ng lumaki, hanggang sa tinigasan na yung puso. But a sensitive heart, na-convict ng mabilis. Nagre-repent kaagad nagre-repent ng sincere. Sincere yung pagpapatawad, sincere yung pagbabago. No? I pray that we are not familiar. Ay, okay lang, papatawarin naman ako ni Lord. Are we here? No? Kagaya ng sinabi ni Sarah G, ikot-ikot lang, ikot-ikot. Commercial po yun. That is brought to you by Light Church. Amen. Pero alam niyo po, church, sa bawat isa sa atin, pag yung salita ng Panginoon, it no longer moves us. Pag yung worship natin sa Panginoon, hindi na nasusoften yung ating mga puso. Pag yung correction, ang bilis natin mairita, that is not maturity. Amen? Insensitive ka na. When we guard our hearts, when guarded hearts in the right way, in God's way, you are secure to God, you are sensitive to God. And when we say sensitivity po is not weakness. Lalong-lalo na, alam niyo po, iyakin po ako sa presensya ni Lord. No, I don't care. Ang sarap umiyak sa Panginoon. Sensitivity is not weakness. Ang sarap po umiyak sa Lord, amen? No, kanina nag-worship po tayo, ang sarap po sa presensya ni Lord. And just to be in His presence. Si Jesus po, hindi po siya mahina. He is strong, but He is not weak. He confronted hypocrisy, yung hipokrito, pagkakahipokrito, kinonfront niya po yan. In-endure niya po yung betrayal. Ilang beses po siya binitray. Tinraidor ni Peter. 3 beses. Alam niyang ibebetray siya ni Judas. But still, He carried the cross for them. No? This is how God is. No? Alam niya na, ipibetray siya. Alam niya na tatraidorin siya. But despite all of it, pwede niya naman sabihin, ay, itatraidorin ako nito. Hindi ko na ito papagawa. Hindi ko na ito siya papaabutin sa akin dito para hindi niya na magawa ulit yon. You know what? The thing about God is that after niyang mabitray, after niyang traidorin, open pa rin si Lord sa papapagawa ng Lord sa kanila. Sabi ni Lord, no, Lord, forgive them. They don't know what they are doing. Grabe, ganoon din po si Lord sa bawat isa sa atin, kahit alam niyang may kakulangan niyang katabi mo, kahit alam niyang may kahinaan ako, wini-welcome pa rin ako ni Lord sa presence niya. At ganun ka din, kapatid. Ganun si Lord sa bawat isa sa atin. No? He allowed children to come near Him. Pinagaling yung mga sakit. Pinatawad yung mga makasalanan. Tapos si Lord, one thing about Him, and I realized, no, over time, si Lord nire-restore yung mga failures natin. No? Beauty into dust, dust into beauty. Nagkakaroon ng story, nagkakaroon ng testimony. May mga bagay sa ating mga buhay na inalaw natin. Pero one thing about it, God, a church, no, once again, just because God allowed it, doesn't mean God wanted it. No, so may mga bagay sa buhay natin na madumi,
Pero si Lord, He makes beautiful things out of dust. Nagkakaroon ng testimony kung paano niya tayo pinulot ulit doon sa pagkakamali natin. Tama? Nagkakaroon ng story of grace. And you know what, church? A guarded heart is secured in God. Number 2, a guarded heart is sensitive to God. I pray, church, that we have a healthy heart. A healthy heart that stays tender to the voice of God. Yung naririnig pa rin yung boses na Lord. No, when you are secure in your identity, when you are strong in your faith, pero sensitive ka pa rin sa Panginoon, the more that you know na you are loved, the more na alam mong mahal ka ng Panginoon, the more na mas nagmamahal ka, tama? The more na mas malaya kang magmahal, the more na mas malaya kang maging generous sa buhay mo. When you know that you are loved, when you know that you are secured in God, when you are still sensitive to God. No? I pray, church, that we are not just here to play Christians, but right now, I believe God is telling us, reminding us, that we are secured, yes, but when we are secured, still be sensitive to God. No? When we are sensitive to God, may ginawa sa ating mali, sasabihin ni Lord, patawarin mo na yung kaya mo magpatawad. Tama po? Yung kaya nating mag-repent. Yung kaya pa rin nating gawin yung pinapagawa ni Lord sa ating mga buhay. At sa bawat isa po sa atin, that guarded heart, hindi nakasarado, hindi malamig, pero alive in Christ. Number 1, you are secured in God. Number 2, you are sensitive to God. And number 3, and I will close with this, I pray, church, that we are still soft before God. No, yung tenderness natin sa Panginoon. That when God whispers, na pag kinakausap ka ng Panginoon, no, that we don't harden our hearts. No, I know, church, no, there are many times in our lives na discouraged ka. Yung katabi mo na discouraged siya ilang beses na. Na-disappoint na yan ilang beses na. Ilang beses na din yan umasa. Amen. But I pray, once again, that we guard our hearts by how God would want us to guard it. Still be soft before God. In Ezekiel chapter 36, verse 26, I will remove from you, pakibasa po, your heart of, and give you a heart of flesh. In reality, church, sa bawat isa po sa atin, totoo naman po, that as we journey life, life can slowly harden us. Tumitigas yung puso natin dahil sa mga pinagdadaanan natin. Dahil sa mga na-experience natin. Maring naloko ka, no? Na-discourage ka, na-disappoint ka, may mga unanswered prayers, may alin pa po, may mga repeated disappointments, yung paulit-ulit na na-disappoint ka. No, siguro sa family mo, you have family tensions, I don't know, na hindi mo na nababanggit sa iba. Meron kang church hurt, or meron ka ding leadership fatigue. Kasi nga, hindi, ayoko na, parang hindi na lang maulit yun, wag na. Tsaka ba? No? Yung meron ka ng church hurt, inalagaan mo, hanggang sa tumigas na yung puso mo. Hindi ka naman umalis sa Diyos, pero ang tigas na ng puso. No, hindi ka naman umalis sa presensya ni God. Kaso nga lang, when God is trying to enter your heart, pinipigilan mo. Oops, Lord. Okay na yung nakataas yung kamay ko sa iyo. Huwag mo lang akong sasabihin, papatawarin ko to. Oops, Lord. Okay lang yung nandito ako sa simbahan, pero huwag mo papagawa sa akin, wag yan. Kasi there are areas in our hearts, baka mamaya sobrang tigas na pala talaga. Then I pray today, no, that the presence of God will just soften every heart na sobrang tumigas na. Kasi ang puso na malambot sa presensya ng Panginoon, mabilis po yan humingi ng kapatawaran sa Diyos. Papatawad, nagtitiwala, at nagsusurrender ng control. And once again, church, if sensitivity is not weakness, also softness does not mean weakness. But softness means you are surrendering.
Now, as I look back, as I go to Jesus, no, here is the gospel. Once again, si Jesus po, He was betrayed, pero hindi niya tinigasan yung puso. Tama po ba? Kaya tayo nandito pa rin. Are we here? Kung bakit tayo nakakapaglingkod, kung bakit tayo nakakapagpatuloy, kasi si Lord, hindi niya tinigasan yung puso niya para sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng mga kamalian natin, sa kabila ng kahinaan natin, si Lord, He was rejected. Pero hindi niya sinirado yung kanyang pinto. Si Lord, He was crucified. And once again, He said, Lord, forgive them. Father, forgive them. Kasi His heart was secure in the Father. Secured yung puso. Sensitive siya sa kalooban ng Diyos. At malambot, sa sobrang lambot na handa niyang magpatawad. Kahit na binitray, kahit na tinraidor, His heart is just too soft to forgive us again and again. Ilang beses po tayo pinapatawad ng Lord? No, this is the heart of God. Alam niyo po, on the cross as we look back, wala pala dito, kunwari ako na lang. Alam niyo po, no, on the cross, while yung heart niya was pierced, natusok. Sa pagkatusok na yun, para lang lumambot ang matitigas na puso na nandito sa lugar na to ngayon. Once again, church, you don't secure your heart by effort. You anchor it by Christ. You anchor it in Christ. You know, hindi mo kailangang palambutin yung puso mo by trying harder, trying to be better, trying to be perfect. Of course, we try our best to serve in God, but not trying to prove to someone else. No? To earn recognition sa mga tao. You soften your heart by returning to the cross. In Psalm 51 verse 17, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. You know, church, as I close today, sa kingdom ng ating Panginoon, ang pusong madaling ma-move, madaling mag-repent. Ang pusong malambot sa Panginoon, mabilis magpatawad. Now, this is my prayer. Lord, I pray na wag po yung success ng buhay, wag po yung yaman ng buhay ng mundong ito, Panginoon, will turn us to a hardened version of ourselves. That we become prideful kasi may ganito kami. That we become prideful kasi may ganito ako. That I become prideful, Lord, kasi sobrang productive ng ministry ko because of my performance is good. I am very productive. Pero yung heart mo, hardened na kasi sobrang familiar mo na. I pray na yung familiarity natin ay hindi maging kadahilanan para maging manhid na tayo sa presensya ni Lord. My prayer is that, Lord, keep our hearts soft. Because you said it in your word, Lord God, only a heart of flesh can fully follow you. Hindi pusong bato. Ang bato walang buhay. Ang bato walang ano yan, walang pandinig. Matigas lang yung puso. Kaya sabi doon, di ba? I will remove a heart of stone, but will give you a heart of flesh. Right now, church, as I close, can I invite you all to stand up? Tayo po ay tatayo. You know, church, this is not about being dramatic, no? This is just about being honest. I'm not trying to be overly dramatic here, but you know what? Nagiging honest lang tayo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo po, church, pwede kang maupo. Sobrang tagal na sa simbahang ito, pero ang taas-taas na ng wall mo. No, pwede kang nag-worship, pwede kang nakataas yung kamay mo, pero hindi ka na-open sa presensya ni Lord, sa pinapagawa ni Lord. Pwede ka pa rin mag-pray, pero may mga pagkakataon sa buhay mo, alam mo, hindi ka na surrendered. Hindi ka na sumusuko sa presensya ni Lord. Naniniwala ka. Pero hindi na tender yung puso mo sa Panginoon right now. I want you to close your eyes, bow down your head. Ask the Holy Spirit, Lord, anong nangyari sa puso ko, God? Si Lord, hindi niya tinigasan yung kanyang puso kahit na sa ating mga pagkakamali. Si
Si Lord, hindi niya tinigasan yung puso niya para sa atin kahit na may mga kahinaan tayo. Father, I pray today, secure us once again, Lord. Lord, I pray to my brothers and sisters who are here in this place, God, tumimo sa aming mga puso at isipan kung sino kami sa iyo. Lord, tumimo sa aming mga puso at isipan at sa aming espiritu, Lord God, na maging sensitive sa leading mo. Na maging malambot pa rin po yung aming mga puso, God. I don't know about you, church. Hindi ko alam pinagdadaanan mo. Maybe you hardened your heart so long already. You've been attending church for quite long already. Tinataas mo pa yung kamay mo. Maatin ka din dito. Pero you know it in your heart, ikaw lang ang nakakaalam. Baka mamaya, matigas na, may area na ng puso mo na sobrang tigas kasi familiar ka na. And right now, why don't you just come to God? Si Lord, hindi niya sinara yung puso niya para sa iyo. Kahit nagkamali tayo, He remained faithful. Kahit na parang feeling natin, ang layo na natin, si Lord, nanatiling malapit sa atin. Kahit na tinigasan natin yung ating mga puso, He remained gentle. Right now, I pray, let's return to the Lord who knows our heart. I pray today that we are secured in God. I pray today that you desire, Lord, once again, I want to be secured to you. Lord God, not in my performance, Lord. Not in me trying to be better, but I am secured kasi anak mo ako. Lord, I am returning to you, God. Once again, God is reminding us, guard your heart because everything flows from it. Kapatid, God is giving us a new heart today. Will you accept it? I don't know about you. Maybe you've been serving for years. Maybe you've been attending for years. Maybe ang tagal mo na sa simbahan, pero nawala na yung desire mo maglingkod sa Panginoon kasi tinigasan mo na yung puso mo. Lord, ayoko na kasing masaktan. You know what? This time, church, God is calling you once again. Anak, why don't you trust me again? Why don't you believe again? Why don't you serve again? Why don't you be on fire again? You know what, church? Soften your hearts today. Allow God to move today. Can you just lift up your hands? If this is you, you want to have a guarded heart by being secured in God, by being sensitive to God, and by being soft sa ating Panginoon right now, God is calling you. Light Church family, He is calling. Isang babae at isang lalaki na magsasabi ulit, Lord, magtitiwala ako ulit, Panginoon. Maglilingkod ulit ako, Panginoon, sa kabila ng aking pinagdaanan, Lord. Sa kabila ng disappointments, sa kabila ng discouragements, God. Lord, hakbang ulit ako, magtitiwala ulit ako, maglilingkod ulit ako ngayon. If this is you, I want you to lift up your hands from the front to the back and left to the right. Ikaw lang at ang Panginoon, kapatid. This is your commitment to the Lord. This is your personal decision to God. This is you and God today. Come on, pwede mong itaas sa pinakamataas na kaya mo. This is just you and God. Hallelujah! We declare this today over our lives. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus.
Panginoon, kapatid. Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Ulitin po natin. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Wala pong ibang mag-iingat, magbabantay, mag-aalaga ng ating puso, kundi tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon. Lord, ingatan mo po ang puso na ito, na tumibok lamang para sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangungusap ngayong pong umaga na ito. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay pumalakpak sa Kanya. Hallelujah. Yung daw pong puso natin is like a rudder. Sabi po dyan, your heart is the rudder of your soul. Timon. Sa isang bangka, kung saan nakapihit yung timon, the rudder, sabi po doon, where the heart turns, the life follows. Kung nasaan yung timon, saan nakatutok yung puso, doon daw po dadaloy, pupunta yung buhay natin. Kung yung buhay natin nakatutok sa inggit, sa galit, sa nakaraan, doon daw dadaloy yung puso natin. Magiging magulo, walang kapayapaan. Pero ang puso natin, kung nakatutok sa Panginoon, we are all secured in Christ. Pupunuin tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Itatawid tayo into the shore of God's peace. Doon po sa lugar ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Pagtaas po natin ang ating kamay sa Kanya. Minsan pa aawitin po natin yung chorus. Itutuon natin yung rudder of our heart to Jesus, na siya yung maghahari sa ating buhay. Hallelujah. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Pakilagay nga po natin yung ating kamay sa tapat ng ating puso. At sabihin natin, Panginoon, Panginoon, maghari ka maghari ka sa aking puso, sa aking puso, sa aking buhay. sa aking buhay. Kalooban mo ang masunod. Kalooban mo ang sunod. Simula po ngayon, Simula po ngayon, iingatan, iingatan, babantayan babatayan ang pusong ito. ang pusong ito. Salamat po
Salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa kapahingahan sa kapahingahan, sa aking puso't buhay sa aking puso na nagmumula sa iyo. I am secured. I am secure. I am sensitive. I am sensitive. I am soft I am soft to your voice, to your voice, to your word. to your word. In Jesus' name. In Jesus' Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lord, surrender kami. Ikaw ang masunod. Ikaw ang maghari. Sunod lang kami sa iyo. Lalakaran namin ang buhay na ito na punong-puno ng kagalakan sapagkat itinono mo ang puso namin sa iyo pong harapan. Salamat. Lagi kaming may dahilan para magpatuloy at maglingkod sa iyo. Salamat po sa iyong salita. Pinuno mo kami ng pag-asa. Pinuno mo kami ng kagalakan. Lalabas kami sa lugar na ito ng mga matagumpay na mga anak mo. Salamat po sa umagang ito. Receive the prayer of blessing in your heart. Receive in your spirit. Receive it by faith. May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless all the works of your I hands. receive. May the Lord bless your family. I receive. May the Lord grant you peace, I receive. unspeakable joy, I receive. unshakable faith. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Shine for Jesus. May the shalom of God be upon you. Yung hindi pa po nagpapalista sa men's day tour sa hindi po Boracay, Bataan, ay magpalista na po kayo. Maiwan po.